Hello mga kalapatids! Welcome muli dito sa Ted's Love TV. So ngayon, ang magiging topic natin ay tungkol sa mga terminolohiya sa pagkakalapate. So kilalanin natin ang mga salitang mahalaga sa mundo ng mga kalapate. So para sa mga pangunahing termino, meron tayo ditong kalapate. So ito ang ibon na inaalagaan natin para sa karera o di kaya yung iba naman ay para sa libangan. Pangalawa ay ang loft. So ito yung kulungan ng ating mga kalapate. So ito ay tinatawag na loft. Next is pangkarera or ito yung for racing or pigeon racing. Ito ang labanan ng bilis ng mga kalapate. Habang ang fancier, ito yung tagapag-alaga o di kaya breeders ng mga kalapate. So tayo mga kalapatids ay tinatawag na fancier. Para sa karerang pangkalapati or pigeon racing, ito yung mga common na salita or words na ma-associate natin sa pigeon racing. Una ay ang flyers. Ito yung mga kalapating sinasanay para sa karera. Pangalawa ay ang toss. So ito yung pagpapalipad ng malayo bilang training sa ating mga alagang ibon. But kailangan nating tandaan na ang pagtutos ng ating mga alagang ibon ay dapat gradual o di kaya paunti-unti. So wag natin pong biglain sa pagtutos ang ating mga alagang ibon. Pangatlo ay ang clocking. So ito yung pagtatala ng oras ng pagdating ng ating mga alagang ibon sa loft. So bawat club mga kalapatids ay merong iba't ibang clocking system na ginagamit. Lalong-lalo na pagsapit or pagdating ng derby o di kaya ng mga open fun race or iba pang mga karera. Next, we have trapdoor. So, ang trapdoor, ito yung lagusan sa loft para pumasok ang mga kalapate. So, napakahalaga ng trapdoor mga kalapatids nang sa ganon ay mas ma-determine natin or matitrain natin yung ating mga alagang ibon, lalong-lalo na during race, na meron talaga silang papasukan para mas mabilis natin silang maiklak. Punta naman tayo sa pagpapalami at pagpapalahi o di kaya sa breeding. So meron tayo ditong tinatawag na breeder o di kaya stockbird. So ito yung mga kalapating ginagamit sa pagpapalami. So kalimitan mga kalapatids, yung mga kalapati natin na nagiging champion o yung mga na-acquire natin mula sa mga magigiting o magagaling na mga fanciers, ito yung mga ginagamit bilang breeders. So muli, breeding or breeders, ito yung kalapating ginagamit sa pagpaparami or pagpapalahi. Meron din po tayong pedigree. So ito yung talaan ng kasaysayan o di kaya ng lahi ng ating mga kalapate. So sa pag-check or pagtingin sa pedigree mga kalapatids, malalaman natin kung saan nagmula or ano ang kasaysayan ng performance ng ating mga alagang ibon. Pangatlo naman po ay meron tayong eye sign. Ito yung pagtingin sa mata para sa potensyal na pagpapalahi o di kaya for racing. So yung iba po ay gumagamit ng eye sign para ma-determine kung ang kalapati is for breeding or for racing. Ngunit hindi po siya ito basihan or wala po siyang scientific explanation so far. Next naman ay tungkol sa kalusugan at pagsasanay. Ito yung mga terms na may relationship or kaugnayan sa kalusugan at pagsasanay. Una dito ang molting. Ito yung paglalagas ng balahibo bilang natural na proseso. So bawat kalapati ay dumadaan sa tinatawag na molting. Pangalawa naman ay ang vitamins. So ito yung pandagdag sa nutrisyon ng ating mga alagang ibon. So meron tayong available vitamins po in the market na magagamit po para sa ating mga alagang ibon. Paligo naman, ito yung pagpapaligo sa ating mga alagang ibon para sa kalinisan at sa kondisyon. So meron din pong iba't ibang shampoo kumbaga na ginagamit sa pagpapaligo ng ating mga alagang ibon. At ang pang-apat ay ang banding. So ito yung paglalagay ng singsing or identification sa paa ng ating mga alagang ibon or ng ating mga kalapati. So sa pagbaband or sa paglalagay ng singsing ay may iba't iba tayong need i-consider. Meron tayong tinatawag na commercial ring, meron tayong tinatawag na club ring. So ang mga rings na ito ay may iba't ibang function. So meron din po tayong mga categories like young birds, old bird categories na nakabase din po sa banding ng ating mga alagang ibon. Okay, so all in all ay yun yung mga common na mga salita or terms na ginagamit natin sa pagkakalapati.
So, bilang konklusyon, ang wasto at tamang kaalaman sa terminolohiya ay magiging daan para sa matagumpay na pagkakalapate. Okay, so for more tips, please follow Ted's Love TV and thank you so much sa lahat ng suporta.